Isang magandang araw pong muli sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat po at patuloy po namin kayong kasama dito po sa ating programa. Good day din po sa inyo, kapatid na Jerlian. Good day din po sa iyo, kapatid na Frank, at sa ating po mga regular viewers, welcome pong muli dito sa CSD. Sa mga nakaraan po nating episodes ay lagi tayong nagpapakilala ng mga kapatid po sa iglesia na deaf, na may natatanging kakayahan o talent. Totoo po yan. Dahil nais po naming i-share sa inyo na maraming mga kapatid na deaf na nagtataglay po ng mga skills at talent na nagagamit po nila. Marami po sa kanila ang kasalukuyang nag-aaral, ang iba po ay nakatapos ng pag-aaral, at ang iba naman po ay kasalukuyang nagtatrabaho. That's right po. At sa ating episode po ngayon ay may ipakikilala po kaming muli sa inyo. Kilalanin po natin ang 20 kaanib sa iglesia. Ano po kaya ang kanilang pinagkakaabalahan at saan at paano po nila nagagamit ang kanila pong mga kakayahan? Narito po at panoorin po natin sila. In my work, I carefully prepare the things before the customers arrive so they can choose the product they want. For example, clothes. They were looking for fruits, clothes, and different kinds of things. When I was 12 years old, I started drawing. My parents taught me, and my other friends helped and taught me too. I also learned from a teacher who taught me how to draw. I had a hard time when I started working, but they taught me what to do and I learned new things from them. It's really hard to work, but I endure everything. And I try to be active every day. When I was just starting in my workplace, they were teaching me. So the next times I went for work, I already know how to do the job. I can do the job focused even if it is difficult. I like drawing sea with trees. I also like drawing houses of worship. It's important to have a job and we know how to do them so that we can help our family financially. I want to help, so I always persevere and focus on many things. Even if the work is difficult, I focus on the goal. I persevere even though the work is difficult because I know it will be beneficial for me, and this is also my passion. I practice drawing more. I watch other artists on YouTube and copy their drawings. It is important that we know what we are doing so that the work will not be delayed. I have friends who helped and guided me, so I learned this job. I work hard every day. I have a goal, so I don't give up because I know what I'm doing is good. When I was looking for the job I want, it was difficult. What I knew then was that I could easily find a job and be hired, get a salary to support my family. I'm happy now because I'm able to help my parents in our daily needs. So I will continue doing it because I love my family.
Every day I focus on what is being taught to me and learns, so next time I already know. I have a goal, so even if it's hard to work, I don't slack off. I stay active with caution. My advice to those who want to learn to draw and improve it further: just try and keep on practicing. Kitang-kita po natin kung paano po nila pinagbubuti ang kanila pong mga skills at talent para na rin po magamit sa pagtulong sa kanilang pamilya. At sa atin din pong napanood kanina ay nakita po natin na hindi hadlang ang kanilang pagiging deaf. Instead, they explore and use their gifts to improve themselves for further use. Kaya sa mga magulang po na nanonood sa amin ngayon na may mga anak na deaf o anuman po ang kanilang disability, encourage and support your children with their talents. Samantala, nagpapatuloy po ang mga aktibidad ng CSD. Kamakailan lamang po ay nagsagawa ng sign language seminar sa lokal po ng Bagbaging. Isinagawa po ang sign language seminar sa lokal po ng Bagbagin, distrito po ng Kamanava. Ang nasabing aktibidad ay masiglang dinaluhan po ng mga kapatid na nais matuto ng sign language. Ang layunin ng aktibidad na ito ay makatulong po sa mga kapatid po natin na hearing kung paano sila magkasalamuha sa mga kapatid po natin na deaf. Unang-una, ang pakinabang ng aktibidad na ito ay makatulong po sa mga kapatid po natin na hearing at mga kapatid po natin na deaf po. Nasama-sama silang sasamba, pupuri at bibigyan ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sa pangunguna po ng mga may tungkulin sa CSD ay naging matagumpay po ang nasabing seminar. Napaka-importante po ng sa aming seminar, sa aming distrito, sapagkat nakikita po namin na nauunawaan ng mga kapatid namin yung kalagayan po ng mga kapatid nating nasa kalagayang deaf. Dahil po dito, nahihikayat po namin sila sa mga pagtanggap po ng mga tungkulin para po makasama po namin sila sa pangangalaga, suporta at paggabay po sa mga kapatid nating nasa kalagayang deaf. Dahil dito po sa seminar na ito ay nakakasama po namin at nadadagdagan po mga bagong may tungkulin sa aming distrito sa aming pangangalaga sa mga deaf po. Makipagkaisa tayo sa lahat ng inulot sa pamamahala. So, kinakailangan na maraming mga kapatid na mag-aral ng sign language interpretation. Nakikita po namin yung damdamin nila na napakasaya po nila at yung mga simpleng words po na natutunan nila ay paulit-ulit nilang pinag-aaralan at nagkakaroon sila ng interest na pag-aralan po na yun po ang nagagamit nila sa mga halimbawa po ay pag-greet sa ating mga kapatid na deaf. My name is Leon. Please. Nakita po namin yung kanilang damdamin na gusto po nilang tumulong sa mga kapatid nating deaf po. Akin naman pong ipinapangako na tuloy-tuloy po ang pagtupad ko po ng tungkulin sa CSD
para po tuloy pa rin po na mapangalagaan, magabayan at masuportahan po ang mga kapatid nating nasa kalagayang deaf po. Lalong-lalo na po sa pagpapatuloy po nila sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Samantala, ipagpatuloy po natin ang pagtuturo ng sign language sa ating mga anak. Ngayon naman po ay alamin po natin mula po sa ating mga nakapanayam kanina kung ano po ang kanilang future plans. Narito po. I believe that God gave me the skill to draw. It is God's love for me. I am happy to be invited in the CSD get-together. CSD Care. I hope I can also show my drawing skills in CSD activities. I am studying drawing so that in the future I can have a job to support my parents. I can help them, and I can further develop my skills and become an artist. I promise that I will use my drawing skills to give glory to our Lord God. I actively help CSD, and it is for the deaf community. That's my duty in the church. I also help in awareness seminars and many other activities that is for serving our Lord God. My priority is to attend services because it is important. So before my time to work, I already have worshiped God.
I always attend worship services and various church activities to serve God so that my faith will be strengthened. In CSD, I learn a lot from seminar workshops and tutorials. These activities with sign language have various topics, which purpose is to teach many people about God. It also has something to do in helping the deaf and also in many opportunities for them. CSD activities are important. Here we have the opportunity to meet new friends, and we are guided in the services of our Lord God. Sign language interpretation is very important. I learned the lessons and was able to obey them. CSD activities help many deaf people not to give up. So, the sign language tutorial for the deaf in different places continues. And I'm happy that every time the get-together is held, the deaf see each other and everyone learns more. I am proud of CSD. Thank you for establishing the CSD. CSD always holds many activities where we learn a lot about sign language. These different activities help us to have patience and also in serving God. It also helps us in inviting many more deaf people. Thanks for all the help for us deaf people. Thank you, Brother Eduardo V. Manalo. We love you. Brother Eduardo V. Manalo, thank you very much for your love, your care, your help, your love for us deaf people. Sa napanood po natin, ay nais po niya na maipakita ang kanyang skills sa mga aktibidad din po ng CSD. At gaano man po sila kaabala sa kanilang mga gawain, ay pangunahin po sa kanila ang pakikipagkaisa sa mga aktibidad at hindi po sila nakakalimot sa masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tama po. At mga mahal naming mga viewers, hindi rin po natin malilimutan ang kanilang mga magulang na totoong nagpagal sa pagpapalakas ng loob at pagsuporta sa kanilang mga anak, anuman po ang kanilang kalagayan sa buhay. Kaya ang kanilang mga anak ay lalo pong napaunlad ang kanilang mga skills and talents at higit sa lahat ay patuloy silang nagabayan sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers, sa patuloy po ninyong panonood sa programang ito. Maraming salamat din po sa inyo, kapatid na Jerlian. Maraming salamat din po sa iyo, kapatid na Frank. At sa mga nais pong mag-aral at matuto ng sign language, ay i-download nyo lamang po ang aming app, available through Android and iOS. Nasa 8,000 words po ang pwede nyong matutunan sa app na yan. At para po kayo ay patuloy na maging updated sa mga events and activities ng CSD, i-follow nyo lamang po ang aming Facebook page. Ganon din po, i-follow nyo kami sa aming Instagram account, just type CFO_CSD. At kung may na-miss po kayong episode ng CSD ay mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel sa INC TV, Christian Society for the Deaf. And don't forget to like, subscribe, and share our posts too. At para naman po malaman ninyo ang iba't ibang mga aktibidad para po sa mga kapatid po naming deaf at ang mga proyekto para sa kanila ay i-search nyo lamang po ang website ng Iglesia ni Cristo para rito. Just type signlanguage.iglesianicristo.net. Sa aming mga kababayang deaf at sa inyong pamilya, sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang nilikha para sa inyo. Ito po ang
Christian Society for the Deaf.